Iabot ang iyong kamay kung may pagkakataon. Kung tulong-tulong tayo, lahat makaaahon. Di ka nag-iisa kay Ninong, lagi kang may kasama. Kapit bisig lamang panalo ka. Ito ang ating misyon. Marating ang ating kapwa Pilipino mula sa 3 isla sa lahat ng probinsya sa bawat rehiyon. Gawing moderno ang isang tradisyonal na kultura na may diwa at mensahe ng pagtutulungan at pagkakaisa. Muling buhayin ang kahulugan ng bayanihan, ipakalat ang tunay na pagdadamayan. Sa panahon ng pangangailangan ng ating mga kababayan, tutulungan at tuturuan natin silang tulungan ang kanilang mga sarili para makamit ang mga pangarap sa kanilang komunidad, mga proyektong mapapakinabangan ng bawat sektor ng lipunan, ang ating taus-pusong hangad sa bawat lalawigan. Maging halimbawa at inspirasyon sa pagpapatibay ng pananalig at pagbibigay ng pag-asa at maiiwang pamana sa lahat ng henerasyon. Simula na ng ating modern day bayanihan. Ikaw, ako, lahat tayo kayang-kaya ipanalo kung dadamay bawat isa. Ikaw, ako, gaganda itong ating buhay. Pagtutulungan, pagmamahalan, yan ang ating kailangan sa buhay aangat. Winner tayo lahat. Ang mga magtutulungan sa misyon na ito. Ang inyong pong lingkod at kaagapay, Jelly de Belen po. Ako ang makakasama niyo mula sa studio para simulan ang pagtalakay at paghimay sa mga kwentong ating makakalap. Sherilyn Reyes Tan. Pero sa gitna ng magagandang tanawin na ito, meron tayong mga kababayan na nagsastruggle para maitawid ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Patricia Tumulak. Nakakalungkot dahil nakakaranas pa rin ng problema sa kabuhayan ang ilan nating mga kababayan dito. Sila naman ang iikot sa bawat probinsya ng Luzon, Visayas at Mindanao upang kamustahin at damayan ang ating kapwa Filipino. Sasamahan din tayo ng mga eksperto na magbabahagi ng kanilang kaalaman sa bawat issue. At si Manoy Wilbert T. Lee, siya ang mangunguna sa ating panel of experts sa desisyon upang resolbahin at aksyonan ang mga problema at pagsubok ng ating mga kababayan. Nakaka-overwhelm. Ito yung gusto natin. Tulungan natin sila, nakakagawa tayo ng difference sa buhay ng mga tao. Good morning mga kapuso! It's Sunday once again. At nandito na naman ang si Manoy ang ninong ko para maghatid sa inyo ng mga kwento ng modern day bayanihan. Good morning, Manoy! Good morning, Jelly, at good morning mga kapuso. Patuloy po tayong nagsisika para hanapan ng solusyon ang mga problema ng ating mga nangangailangang kababayan. Para sa linggong ito, alamin natin kay Pat kung anong problema ang ating tututukan. Manoy, hindi na ako lalayo sa Metro Manila ha, dahil ang tinutukan ko ngayong araw ay ang problema sa river waste. Ano nga ba ito? Ito yung mga basura sa ilog sa Barangay San Dionisio, Parañaque City. Habang kakulangan naman sa gamit para maging efficient sa kanilang trabaho ang naibahagi sa atin ng mga lupong tagapamayapa sa Tondo, Manila. Manoy, Jelly? Salamat, Pat, sa impormasyon. Jelly, dating gawi, hanap tayo ng mga ekspertong pwedeng makapagbigay sa atin ng guidance para masolusyonan natin itong mga problemang binanggit ni Pat. Don't worry, Manoy. Talagang may kakausapin tayong eksperto today para tulungan tayong himayin ang mga problema at gawan ng solusyon. Kung ganon, Jelly, larga na, umpisahan na ang misyon. Let's go! Kamusta po ang paglulusong po sa estero, Tay? May panganib din na minsan, Ano po nangyari sa inyo? Nakagat kayo ng alupihan? alupihan po. Pumasok Saan po? po dito sa mga. Habang... Isakto po na gumagalaw sa ilalim ng damit ko. Yung nahawakan ko, nakagat naman ako.
panalo, winner tayo lahat. Kumusta, Jelly? May balita na ba doon sa unang misyon ni Pat doon sa San Dionisio, Parañaque? Napuntahan na ni Pat yan, Manoy, at eto ang kwento niya. Mga kapuso, ngayong linggo ng umaga, samahan nyo kami sa pagbisita sa isa sa mga major cities ng National Capital Region, ang lungsod ng Parañaque. Isa sa mga coastal cities ng rehiyon, pinuntahan namin ang second largest barangay dito, ang San Dionisio. Mahigit 72,000 ang nakatira dito. Mainit at masikip, kaunting ulan, bumabaha ng hanggang bewang ang tubig. Yan ang kinakaharap na problema ng mga residente dito sa may estero ng San Dionisio. Paano nga ba nakakaapekto sa kanilang kapaligiran at kalusugan ang lumalalang suliranin sa basura? Ako po si Dennis Cruz, 50 years na nakatira sa Purok 5, Barangay San Dionisio. Usually, ang problema kinakarap ng residente dito is yung basura galing sa estero, flooding, dengue at leptospirosis. Sa tingin ko, kaya umabot kami sa ganito is kulang sa awareness and disiplina ng tao. Nakaka-apekto sa lugar namin is regarding doon sa pagbaha, nagkakaroon ng sakit yung mga tao. Banta talaga sa amin yung lalo na pag bumabaha is minsan hanggang bewang, lalo na pag may bagyo. Bukod po sa linggo na binibigay na tulong ng barangay sa paglilinis dito sa creek, kailangan din po talaga na maging aware ang mga tao sa pagtatapon. Kailangan talagang itigilin nila yung pagtatapon para hindi naman po magkaroon ng barado yung mga ilog po. Bilang presidente ng asosasyon, pangarap po sa lugar namin is maging malinis para wala nang magkakasakit at maging maganda yung lugar po namin. Dahil sa marumi at baradong estero, mabigat na pasanin at pangamba ng mga residente ang pagbaha at pagkakasakit sa lugar. Magandang araw mga kapuso. Ang mga kapanayam natin ngayong araw ay si Kuya Bong. Gano'n na po kayo katagal nakatira dito po? 31 years na ako dito sa San Dionisio. Matagal na rin na. Opo. Kayo po ba ay may pamilya na? Meron po, may 3 kong anak, isang lalaki at 2 babae. Kamusta po si Mrs. Tay? Okay naman kami dahil ang misis ko ay nagtitinda ng isda sa palengke. At doon din kami kumukuha ng kabuhayan namin sa pang-araw-araw. Kayo naman po tayo, ano po ang hanap buhay? Ako'y dating OFW. Kailan po kayo bumalik ulit dito sa Kung di ako nagkakamali, siguro 2002 Okay. ang muli kong biyahe. Tay, napansin ko, isa sa mga problema nyo dito sa barangay nyo po ang basura. Gaano po ba kalaki ang epekto ng basura po dito sa inyo? Para sa akin, nagkaroon na, first time ko na dala ng ospital dahil sa mga basura na yan eh. Bakit? Ano pong nangyari? Nagkaroon po ako ng leptospirosis ng undoy. Naging 50-50 ang buhay ko noon eh. Kung di ako nadala agad, maaaring wala na ako. Tay, grabe po pala yung nangyari sa inyo. Ano po kaya ang pakiramdam na o naramdaman po ng pamilya ninyo? Unang-unang magulang ko, nanay ko, kasi hindi niya akalain na mapupunta ako sa ospital. Tsaka yung lalo-lalo na yung kapatid ko, hindi niya maintindihan kung bakit ako nagkagano. Tinatanong niya ako anong nagawa ko. Sabi ko, wala. Basta ang alam ko, lumusog lang ako sa tubig. Ganun ang nangyari sa akin. May pangamba po ba kayong nararamdaman hanggang ngayon para sa'yo tsaka sa pamilya niyo po dahil nangyari na nga po yun? Malaki kasi pag alam kong umuulan ng malakas at nakikita ko ng umaapaw ang tubig, hindi na ako po pwede dahil sinabi ng doktor, isang beses pa may mangyari sa akin tungkol dyan, wala na ako. So tayo bilang residente po, gaano kahalaga na masolusyonan ng problema niyo dito sa barangay? Malaking kahalagaan para sa amin, lalo na kung kami tiga rito, lahat po kami mapapanatag na naman dito. Mahalaga siya para sa pamilya ko, at sa mga apo ko, at sa mga tiga rito.
Dahil po kasi kung sakaling malinis at matatakpan man o malilinis ng maayos yan, wala na kaming pangangambahan na magkaroon pa ulit ng sakit kami o sino pang madadami sa nangyari sa amin, ganun ba? Maraming salamat po sa pagbahagi ng kwento niyo po, sir. Pagdarasal po namin ang inyong kalusugan ng inyong pamilya, kalinisan at kaayusan po ng komunidad niyo dito. Maraming salamat din po. Sa pag-ikot sa barangay, nakilala natin ang isang ama na nagbubuwis ng buhay sa paglusong sa dagat ng basura dito sa estero ng San Dionisio. Mga kapuso, ang kasama ko naman ngayon is si Mang Nestor. Magandang araw, Mang Nestor. Magandang araw rin po. Mang Nestor, kayo po ba ay may pamilya na po? Mayroon na po. Kamusta po si Mrs.? Okay lang naman po. May trabaho po ba si Mrs.? Sa bahay lang po. Ilan po ba ang anak niyo, Mang Nestor? 12 po. Ano po ba ang hanap buhay niyo, tay? Pangangalakal. Tapos na-develop po ako dito sa Pantay Kalikasan. Kaya ito po yung trabaho ko ngayon. Sa lumulusong din po ako sa estero para makakatulong po sa mga kababayan ko rin po. Gaano na po kayo katagal tayo lumulusong sa estero? 2003. Tagal na tayo. Oh. 11 years na po yan. Tagal-tagal na po. Kamusta po ang paglulusong po sa estero, tay? Okay lang naman po, pero may panganib din na minsan Ano po nangyari sa inyo? Nakagat kayo ng alupihan? alupihan po. Pumasok Saan po? po dito sa mga. Habang... Isakto po na gumagalaw sa ilalim ng damit ko. Yung nahawakan ko, nakagat naman ako. 3 araw yung nilagnat ako, pero hindi naman ako sumuko. Tay, nabanggit nyo kanina, 12 po ang anak nyo. Maaari ko po bang tanungin, tay, kung magkano ang kinikita nyo sa paglilinis po ng estero 6 plus po. kada buwan? Isang kinsina. Bale, 12,000 po kada buwan ang kinikita nyo po. Yes Yan po. po ba ay sapat na yun sa pang-araw-araw na gastos po sa mga anak nyo? Ay hindi po, kulang na kulang po. Paano nyo po pinagkakasya, tay? Yun nga po, yung pangangalakal, yung nakukuha sa estero, niipon, tapos dinadagdag ko po sa gastusin po. Tay, hindi po biro ang paglusong nyo sa estero para maglinis. Ano po bang reaksyon ng pamilya nyo dyan sa ginagawa niyo po? Wala naman po. Lagi nang binibili na dubli nga. Sinisigurado po namin na 100% po yung pag-iingat na yun. Na lumusong ka ng walang sakit, kailangan umahon kang walang sakit. Makauwi ka ng walang sakit. Kaya, yun po yung namin, sa trabaho namin ito, talagang delikado nga po talaga. Kaya yung ingat namin, dubli-dubli po. Doble ingat po talaga. Bakit po sa kabila ng mga panganib na nakwento nyo kanina, bakit patuloy nyo pa rin ginagawa ang paglilinis po ng estero? Pinagsisikapan ko na itong trabaho na to, natulungan ko yung kapwa ko, natulungan ko rin pamilya ko. Saka sana maraming tumulad sa trabaho namin na nagmahal dito sa Barangay San Dionisio at saka buong Parañaque. Kayo po, tay, ano naman po ang tulong na nais yung matanggap sa paglilinis po ng estero dito? Sana po madadagdagan pa yung yung mga gamit namin para sa namin paglulusong. Maraming salamat po sa pagbahagi ng kwento. Sige Saludo po. po ako sa paglilinis nyo ng estero po dito sa barangay nyo po. Ay, kasama po namin kayo sa dasal namin, tay. Ingat po palagi. God Maraming bless. salamat po. Mula noon hanggang ngayon, ang problema sa basura ay hindi lang dito sa San Dionisio, pati na rin sa iba't ibang panig ng bansa. Ang kawalan ng proper waste management ay ugat ng maraming suliraning pangkapaligiran at pangkalusugan na nagdudulot ng panganib sa buhay ng marami nating mga kababayan. Balik muna sa inyo, Manoy Wilbert at Jelly. Ako naman, Manoy, may nakausap akong eksperto at ito ang nilatag niyang punto at mga solusyon na rekomendasyon niya. Eto, panoorin niyo. Ngayon naman po kasama natin si Sir Joe Venosa, Zero Waste Program Officer ng Eco Waste Coalition. Una sa lahat, ano bang Eco Waste Coalition? Ang Eco Waste Coalition ay isang national coalition ng iba't ibang NGO, member school organization, pati mga recycling organizations. Nagsama-sama kayo, form kayo ng coalition? Nagsama-sama 150 members Wow! sa buong bansa para mag-advocate at isulong yung
programa ng zero waste at saka chemically safe na lipunan. So, dalawang tungkulin ito ng eco-waste na pinapalaganap namin sa buong bansa kasi walang tumutugon dito. At Tapos hindi tayo lahat aware kulang sa mga tao ng sa kaalaman. Pilipinas may kaalaman tungkol kung dito. paano ba i-manage ang ating mga basura. Tama Pero ba po. kalala ang problemang ito? Malala ang problema na to kasi dito lang sa Kamaynilaan ang datos ng DENR ay umaabot sa mahigit 8,300,000 metric tons ang basurang nalilikha. Tinatapon yan araw-araw. Araw-araw. Yes. At Hindi ko ma-imagine yun. Araw-araw pa yun. Pag pinagsama-sama mo pa yun, isang linggo pa lang, hindi ko na kaya yung... correct. At iba pa yan yung panahon pag piyesta, iba pa rin yung panahon pag Pasko. Lalong dumadami yan. So, minsan nadodoble, natitriple yan. Anong ginagawa natin sa lahat ng mga basura na ito? Kaya tayo nananawagan na dapat gawin yung nasa batas. Kasi may batas na tayo. Ano po ba yung nasa batas natin with regards to basura? Okay. Sa batas, may tinatawag tayo na Republic Act 9003. Ito yung naglalaman ng dapat nating mga gagawin na programa at ipapatupad patungkol sa maayos na pamamahala ng basura. Yes. May tungkulin yung barangay, may tungkulin bawat isa, at may tungkulin din bawat syudad at saka munisipyo. Sama-sama dapat na gagawin natin ang ating tungkulin at papel na yan. Yes. Hindi lang iisa. Hindi lang yung gobyerno, hindi Yes. lang yung munisipyo, hindi lang yung barangay, hindi lang kayo. Correct. Pero it really starts at home, right? It really starts at home kasi lahat tayo nangungonsumo. At sa tuwing nangungonsumo tayo, tuwing may kinakain tayo, tuwing namimili tayo, lahat may tinatapon tayo. So as a result, kailangan i-manage natin lahat ng mga tinatapon nating bagay. Bago natin itapon, kailangan suriin natin mabuti kung ito ba ay dapat itapon. Baka naman pwede pang gamitin, baka naman pwede pang I-reuse, no? baka naman pwedeng bawasan, o kaya ipamigay. So ganito, mas maganda siguro kung sa pagtapon pa lang meron ng nabubulok, hindi nabubulok. Parang yun ang pinaka-basic na alam natin, hindi Yes. ba? Kumbaga ang nakalagay sa batas, dapat una pa lang, dahil tayo nangungonsumo, Sa bahay pa lang? yes, kailangan matuto kang mag-segregate. Yes. So, pangunahin yon na dapat Sa matuto. barangay namin, hindi naman sinisegregate namin. Pag kinolekta, sama-sama din nila nilalagay. Yes, kasi nga, kung nagsisegregate tayo, minsan, yung Nababawasan yung konsumo, Totoo yan. Mas less yung supot na kailangan namin per day kasi segregated correct, Lahat ng nabubulok namin nasa isang correct. balot, tas yung hindi nabubulok sa iba. Yes. At kung nahihiwalay natin yung mapapakinabangan Na pa, na-recycle. yes, pwede pang ma-recycle yan, pwede pang gamitin ulit yan, at makakatipid tayo in the long run. Makakatipid na, makakatulong pa sa At environment. mas ligtas yung environment At mas natin. ligtas. Let's talk about kaligtasan. Yes. Kasi syempre, hindi lang naman yung nakikita mong madumi at lahat at nababahuan ka, magulo. Hindi lang naman yun, pero yung kaligtasan ng kalusugan ang pinag-uusapan din natin dito. Ano rin po ba ang effect nito? Katulad ng pinanood natin, leptospirosis, merong alopecia na kinagat na siya, at kung ano-ano pa. Yes. Kasi kanimitan, pag basura, lalo't sama-sama yan, natatambak, tinatapon kung saan-saan, pupuntahan yan o dadagsain yan ng lahat ng mga peste, Tama. pupuntahan yan ng lahat ng klase ng hayop, Iba't iba. lulusubin yan, daga, aso, pusa, lahat ng insekto, pupuntahan yan, at yan ang carrier ng lahat ng mga sakit. Kasi ipapasa nila. Correct. So, doon nangyayari yung mga sakit na leptospirosis, dengue, diarrhea, iba't ibang klaseng Kung sakit. ano-anong diba? sakit. So, lahat yan, hindi tayo aware kung saan ang galing, pero galing yan sa paligid, sa maruming Maruming kapaligiran. kapaligiran. Yes. So, dapat talaga ituro. Ano po ba ang best waste management na pwedeng ituro natin sa bawat Pinoy para hindi na to paulit-ulit na nangyayari sa community? Kasi ang nangyayari kasi parang idinidepende natin sa kumukolekta ng basura o sa local government o sa barangay na tulungan tayong maging malinis ang paligid. Pero parang nakakalimutan natin lagi
na tayo mismo sa mga bahay-bahay natin at sa mga labas ng ating bahay, dapat tayo talaga nag-uumpisa ng kalinisan na yan. Ako naniniwala ko bilang isang Pilipino, dapat taglayin natin yung kalinisan na hindi lang dapat sa isip, sa gawa din. Okay? Isip, salita, at Sa gawa. gawa. Oh. Kasi kung sa kaisipan natin dapat malinis tayo, dapat nasasalin din niya sa ating pagkilos. So bago tayo halimbawa bibili ng isang bagay, titiyakin natin na yung bibilhin natin ng isang bagay na Kailangan yan ba talaga natin? ay kailangan natin. Pangalawa, kailangan ba yan ibalot sa plastic? Oo. Kasi sa tuwing bibili tayo at papabalot natin ng plastic, lilikha tayo ng basura. Ano ba naman, magdala ka na ng Yes. bag? Baka Or yung saging na binili natin, hindi naman kailangan ibalot pa sa plastic. Magdala ka na lang ng bayog. Magdala ka na lang ng eco bag. That way, wala kang basura. Tama. Ganon. Tama. Unless Simple. ginagamit mo ulit yun. Unless gagamitin mo pa. Tulad ulit sa yun. amin kasi pag nagpa-plastic kami sa grocery, pagdating sa bahay, yun ang ginagamit namin plastic sa mga basurahan namin. Pwede yon. That's reusing. Yeah, that's the thing. Kaya Yes. hindi na ako bumibili ng plastic kasi meron na ako mga pang-ano. Correct. Kasi that way, nare-reuse natin. Parang little steps, little things help a lot. Yes. Lahat yon eventually nakaka-reduce ng waste. At ito po ba ay tinuturo ninyo kapag pumupunta kayo dun sa communities? Barangay. Kung paano yung waste management is the most important thing, no? Yes. Tinuturo natin kasi dumarami na yung populasyon natin at sa pagdami ng populasyon, di na rin natin nakukontrol yung pamamahala sa basura. Totoo po yan. Kaya malaking bagay na lahat tayo matuto kasi tayo lahat may likha nito. Malaki ang papel natin kasi tuwing nangungonsumo tayo, sabi ko nga, ito yung nalilikha natin Ito, basura. nalilikha natin. So, malaki din yung responsibility na linisin natin kalat natin. Di ba? Yes. Linisin mo muna yung kalat mo sa sarili mong bakod bago ka tumingin sa bakod ng iba. Parang tapat ko, linis ko. Tapat ko, linis ko. Ay, ito na nga sa Barangay San Dionisio, mukhang yun ang kailangan talaga nilang gawin para maging mas successful. Hindi yung lilinisin lang ng every week. Pagdating ng dulo ng linggo, madumi na naman yan. Kasi same people, same basura. Actually, hindi nga lang, ma'am, yan isang linggo eh. Minsan, katatapos mo palang mag-clean up, 1 hour after, may nagtapo na. Ayun. Dapat, ang programa ng solid waste management ay hindi lang sa pag-organize ng clean up. Dapat isang systematikong plano yan. Meron dapat na pagmumulat o pagsasanay doon mismo sa namumuno ng mga barangay. Pangalawa, meron din dapat tayong ginagawa ng mga patakaran o mga ordinansa patungkol sa kalinisan. Ano dapat ang ipagbabawal natin sa mga panapon, saan dapat magtapon, paano dapat mag-segregate. Dapat lahat yon tinuturo natin. Tinuturo. Pati rin yung pagtatapon sa mga estero, daluyan ng tubig, kasi alam natin kung anong magiging epekto niyan. Sadly, nakakalimutan yan. Kasama doon, pag alam na natin yung mga ordinansa at patakaran, ito yung mga ituturo na natin sa bawat mamamayan at residente. Ito po ba yung maipapayo nyo sa mga residente na San Dionisio, yung mga sinasabi nyo ngayon? Mahalaga pong malaman at mamulat lahat. Kasi lahat tayo may parte. Yes. Hindi lang tayong mga residente, pati rin yung mga nasa pamunuan, pati rin yung mga nasa lead agencies, pati rin yung mga ibang sektor, pati rin yung mga NGOs na nandyan, pati rin yung mga nasa industry at establishments. Malaki po yung parte nila. Concerted effort po dapat ang gagawin natin dito. Talaga dapat nagtutulungan. Yes, ma'am. Kami po ay natutuwa na merong such a coalition as Eco Waste Coalition. It's something that our country, our environment really needs. At importante pong malaman natin lahat ng bawat Pilipino kung ano po ang responsibilidad natin sa ating community. Yes, iisa lang po kasi planeta natin eh. There's no planet B, ika nga. Tama. Kaya, Ito ang planetang kung saan lalaki ang mga anak natin, ang mga apo natin. true. Kaya, itong mundo na to, ingatan natin para pakinabangan pa ng mga susunod na salinlahi o henerasyon na Dapat po nasa TikTok kayo, tapos yung mga bawat snippets ng mga tips ninyo, bilang ang TikTok ang pinakamalakas na medium at the moment at pinapanood ng lahat,
Baka dapat ba meron kayong mga konting mga videos dyan kung paano mag-segregate, paano magtapon. Yes, ma'am. Iti-take note po namin yan. Ayan, makakatulong po yan pati sa Facebook. Ayan, maraming salamat muli. And thank you sa ating Eco Waste Coalition Group. You really are a big help to the community. Maraming salamat po for your Thank time. you, ma'am. Salamat po. Most welcome po. At ngayon naman, aalamin namin ngayon ni Manoy kung paano ba natin talaga matutulungan ang San Dionisio dyan sa Parañaque. Magbabalik pa po ang si Manoy ang ninong ko. Gaano po ba kahirap mamagitan po sa mga residente nag-aaway pag ganyan? Naku, minsan nahirap talaga. Minsan inaabot na pati kami nababastos. Lalo yung mga medyo pasaway na may kaso. Pati kami minsan hindi na rin iginagalang. Ikaw ako, kaya ipanalo, winner tayo lahat. Jelly, ano naman ang sabi ni Pat tungkol naman dito sa problema ng mga lupong taga-pamayapa dito po sa isa sa pinakamalaking barangay dito sa Tondo, Manila. Yan naman ang alamin natin sa report ni Pat. Pat, ano ba ang balita dyan? Ang barangay ang pinakamalapit na tanggapan ng pamahalaan sa mga komunidad. Dito nagsisimula ang pagpapatupad ng mga polisiya o batas na nakapagpapanatili ng kalinisan at kaayusan. Bago umabot sa mga polis at sa hukuman ang mga suliranin ng pamayanan, mayroong obligasyon na ang barangay na tumugon at mamagitan. Ang Maynila ay tinaguri ang most densely populated city in the world. Tahanan ng pinakamaraming mamamayan sa iisang lugar. Dahil dito, di maiiwasan ang samut-saring issue na ugat ng gulo o di pagkakaunawaan. Yan din ang sinasabing isa sa mga dahilan kung bakit nakilala ang lugar ng Tondo. Mga kapuso, kasama ko po si Sir Joel Gungon. Siya pa ang punong lingkod ng Barangay 117. Magandang araw, sir. Isang mapagpalang umaga po, ma'am. Ano po ba yung kadalasang nirereklamo po ng mga residente dito? Sa amin pong maliit na nasasakupang barangay, ang kadalasan pong dinudulog sa aming tanggapan. Una, yung minura ko na ganito. Yan, merong yung mga sautangan. Ito yung pinakamarami, lalo-lalo na yung pumasok po yung social media, yung mga paninirang puri. Tsaka yung mga ano po, yung mga paupaan, yung hindi nagbayad si ganito. Ayun po yung mga kadalasan na pumapasok sa aming tanggapan. Sad to say, minsan may mga kapitbahay tayo na parang namemerwisyo lang. Parang meron siyang ego na sa usgado tayo magkita. Sa mga nabanggit niyo po na problema kanina, gaano po ba kahanda ang barangay para may resolve po yung mga problemang nabanggit kanina sa barangay? Sa amin pong tanggapan ay hindi po nawawalan ng tao dyan. Sa lagi pong may sasalubong sa mga nais magreklamo, so everybody's welcome. May mga kaso naman na isang arap lang, okay naman. Pero minsan may mga pagkakataon na namemerwisyo lang siya, no? Kayang-kaya naman, pero minsan talagang ayaw. Doon pumapasok yung lupon taga-pamayapa. After nun, hindi kaya ng chairman for 15 days, papasok po siya sa lupon. Gaano po ba kahalaga ang papel ng lupon na taga-pamayapa dito sa barangay niyo? Ang bawat barangay po ay inatasan na meron po dapat na lupon na hindi po bababa ng 10. 10 miyembro po ito. Yes, so 10 to 20 na lupon ang dapat. Ang kahalagaan ng lupon, so siyempre, hindi na kaya na rin chairman, no? Ayun yung time na papasok na siya. Ang nagrereklamo ay pipili po ng 3 lupon kung saan sila ay aarap. Ang lupon naman sa batas po ay binibigyan sila ng 45 days. No? Kaya ang bawat kaso na dudulog sa ating tanggapan, situate na huwag kang lalakpas ng 60 days. Kasi ang barangay ang nilika para yung problema, no, ng mga kaso sa City Hall ay mabawasan. Kaya naman ma-resolve agad ng maayos sa paraan. Doon meron lupon.
pipilitin niya pa, iaayos niya pa na magkasundo yung dalawang panig. Kumbaga mga peacemaker po talaga dito sa Yes, barangay. opo. Nakausap natin ang isang residente ng Barangay 117 na natulungan ng barangay. Kahilingan niyang huwag ilahad ang kanyang pagkakakilanlan. Kaya tawagin na lang natin siyang Sarah. Isa na po ako nagreklamo dito sa barangay. Yun po yung tungkol po sa anak ko na sinasabihan po na mga hindi na po magagandang bagay. Na yung anak ko daw po, yung anak daw po nun, hindi daw po ama yung kinakasama po ng anak ko ngayon. Na parang lumalabas na may ibang naging asawa yung anak ko. Bilang po isang magulang, bilang nanay, masakit po na marinig yun. Lalo na sa ibang tao na hindi naman nila alam yung history ng family namin. Sinugod na rin ako nung magulang. Kasi anak po sa anak yun. Yung anak po niya, yun nga po yung nagkakalat na yung anak ko, hindi daw nga po yun yung tatay ng bata, ng apo ko. Para po maiwasan na humaba, pumunta po ako sa barangay at inireklamo ko po yun na public scandal, saka po oral defamation kasi nagmumura na po siya sa labas. Pinadalan po nila ako ng sumon bilang isang complainant, saka po yung respondent na on the spot naman po, pinagharap po kami sa barangay para kaunawaan. Nagpaliwanag naman po yung lupon para sa amin. Pinaliwanag niya po yung mga pwedeng mangyari. Nagkaayos din naman po kami. Hindi na po lumalayon. Ang mahalaga na may lupon sa barangay kasi pinakikinggan po nila yung mga nasa sa loobin namin. Mailalabas mo lahat ng galit mo kasi yun po yung pinakamasarap sa pakiramdam eh. Yung may pagsabihan ka ng nararamdaman mo, ng galit mo, ng inis mo. Papayuhan ka po nila na dapat mong gawin, na talagang dumarating sa buhay yung ganyan, paano mo haharapin. Yun po, napapayuhan po nila ng maayos kaming mga residente. Nakasaad sa Local Government Code of 1991, ang mga barangay ay may lupong tagapamayapa na nagsisilbing tagapamagitan sa iba't ibang uri ng pagtatalo ng mga residente. Pero hindi ito nagiging madali para sa mga bahagi ng lupon, kagaya na lang ni Aling Enya. Ano po ba yung kadalasang problema na nasusolusyon nyo agad? Minsan, yung mag-asawang hindi magkasundo tungkol sa sustento ng anak, yung mga pasaringan ng magkapitbahay, hanggang sa umabot sa hindi maganda. Ganun lang naman ang madalas naming inkwentro sa lupon. Naalala niya po ba yung pinakamalala na nainkwentro nyo dito sa barangay? Ang talagang malala lang namin, yun ng parinigan ng mga magkakapitbahay, hanggang sa umabot sila sa hindi maganda, yung magkakamurahan. Gaano po ba kahirap mamagitan po sa mga residente nag-aaway pag ganyan? Naku, minsan nahirap talaga. Minsan inaabot na pati kami nababastos. Lalo yung mga medyo pasaway na may kaso. Pati kami minsan hindi na rin iginagalang. Magdadabog sila ng pagsasalita. Hanggang sa minsan umaabot sila sa pag hindi namin sila napagkasundo. Sa loob ng lupon hearing namin, magmumurahan sila. Kaya minsan talagang mag-i-issue kami ng CFA para doon na nila tapusin sa husgado yung kaso nila. Ano po ang nararamdaman nyo na pag di na kayo nire-respeto o sumasagot nga po pa ba lang? Hindi, minsan kahit na medyo sumasama loob namin, hindi namin po pwedeng ipakita yun dahil hahangarin namin talaga yung magkasundo sila eh. Kaya wala kaming karapatan na magalit kami. Basta kami kalmado pa rin. Ganun ang trabaho namin talaga. So kailangan pala kapag membro, kailangan mahaba pasensya. Oh, mahaba pasensya. Totoo yan, nak. kalmado. Totoo yan talaga. Hindi ka po pwede talagang yung galit nila, sabayan mo yung galit nila. Hindi po pwede talaga. Kinakailangan kami kalmado talaga. Sasabihin lang nila, lupon, madaling hanap buhay, madaling trabaho. Hindi. Minsan nararanasan din namin yung mabastos kami. Paano po ba kaya sa tingin nyo mapapalakas pa at talagang mapapatibay ang inyong ahensya po? Sa pagiging lupon naman, para tumagal kami, lahat naman ng kasamahan ko sa pagiging lupon, ano naman sila, lahat yung supportive naman. Yun nga lang talaga, may kaliitan yung space namin talaga. Maliit ang espasyo. Oo, kaya minsan, kundi sa opisina ni Che, sa opisina ng mga staff, doon kami kasi lalo kung may daycare. Siyempre, okupado ng daycare yung second floor namin. Kaya, doon naman sa third floor namin, kaya hindi naman kami laging makasampa. Kasi nga, minsan may mga senior ng lupon, nahihirapan na. Kaya mostly,
doon kami sa opisina ni Chi nag-hearing o kaya doon sa opisina ng staff namin. Mga kapuso, ngayong araw nakita natin ang halaga ng pagkakaroon ng maayos na lupong tagapamayapa para mapanatili ang maayos na ugnayan ng mga residente sa lahat ng barangay sa buong bansa. Maayos na pasilidad, dagdag kaalaman at kagamitan ang kanilang kailangan para mas magampanan ang kanilang tungkulin sa kanilang mamamayan. Yan ang kwentong aking tinutukan. Ang tanong ko paano nga ba natin sila matutulungan? Balik muna sa inyo, Jelly at Manoy Wilbert. Ito naman, Manoy, ang naging usapan namin ng eksperto. Marami siyang sinabi at marami siyang gustong isuggest para matulungan natin sila dyan sa Tondo. Ito ang sabi niya. At nandito po tayo sa DILG-NCR at kasama natin si Attorney Racel Jose para ikwento sa atin kung ano ba talaga ang ginagawa ng mga lupon na taga-mapayapa. Tama ba sinabi ko? Good morning, Miss Jelly. Good morning, Assistant Regional Legal Officer, Attorney Racel Jose. Good morning, ma'am. Ang mga lupong tagapamayapa po natin, sila po yung katuwang ni punong barangay sa pag-aayos po ng mga sigalot na nangyayari sa mga magkakapitbahay, sa community. So, bali parang ang first step kapag may problema, pupunta kayo sa barangay. Yes. Ngayon, Opo. kapag hindi kayo magkaayos, tsaka kayo pupunta sa lupon na tagapamayapa. Yes, opo. Let me say na ngayon ko lang nabalitaan na meron palang lupong taga-mapayapa na maliban dun sa pagpunta mo sa barangay kapag may problema ka, may next level pa para talagang maayos ang mga problema. Tama At po hindi yun. kayo umabot sa Court. husgado. Tama po yun, opo. Ano po ba talaga ang kanilang role? And how does it work? Paano ba yun? Ang mga lupong tagapamayapa po, ito po yung katuwang ni punong barangay sa pag-aayos ng mga kaso. Ang papel na ginagampanan po nila is pinamamagitanan po nila yung mga nagtatalong magkakapitbahay, mga miyembro ng komunidad, doon sa mga maliliit na usapin na po pwede namang maayos sa level ng barangay para hindi na sila pumunta sa court. Kailangan bang meron silang background sa law? Kailangan bang abogado sila? Kasi puro gulo to puro may mga problema Hindi actually required na isang abogado ang magiging miyembro ng lupong tagapamayapa, although makakatulong po ito doon sa pag-resolve nila ng mga kaso. Pero at the minimum, ang hinahanap lang po ng batas sa kanila ay dapat sila po yung impartial, independent, walang pinapanigan. In other words, sila po yung mga respected members ng community. Sino pumipili sa kanila? Si punong barangay. Si punong Miss barangay ang Jelly. Yes, pinipili opo. sa kanila. Based dun sa mga qualifications na binanggit natin. Impartial, independent, may reputation for probity, mga qualities na nire-respeto sila ng community para maging effective conciliators po sila ng mga nagtatalong community members. Anong ahensya ng gobyerno nagsusupervise dito sa mga lupong tagapamayapa? Primarily, Office of the Punong Barangay. Dahil si Punong Barangay ho ang nagtalaga sila sa kanila bilang mga lupong tagapamayapa. Pero kasama ho dyan, syempre, yung mga local chief executives ho natin, katulad nila Mayor, and the President, of course, through the DILG. So, basically, kayo. Yes. Ano po ba ang mga kaso na pwede nilang dinggin? Kasi, syempre, ito yung sa mga community nila ano yung mga specific cases na pwede nilang asikasuhin? Most of the time, we have to qualify that, Miss Jelly, no? May mga civil cases na pwede silang tanggapin, meron ding mga criminal. Pwede rin pati kriminal? Yes, ma'am. Sa mga civil cases, ito ho yung mga walang kulong na pagtatalo, katulad ng utang, kontrata na hindi sinunod, yung mga usaping patungkol sa lupa. Most of the time, yan yung mga civil cases na natatanggap ng barangay. Yes, opo. Pagdating naman doon sa mga criminal cases na tinatanggap nila, ito yung mga offenses na may pagkakulong. Mga light offenses lang ang pwedeng tanggapin ng barangay. Snatching, ganyan. Nakaw, ganyan. Yung paninirang puri, slight physical injuries. Mga bawsi ba? Threats. Pwede rin? Merong bukod na opisina specialized to handle vowsy cases. Hindi ho yun dumadaan sa lupon. Pero meron din yun sa barangay? Meron sa barangay din po siya. Ano pangalan nun? Violence Against Women and Children Desk. Desk? Yes. So vowsy desk? Yes, opo. May ganun. Epektibo po ba ito? Kasi parang ang dami-daming faction sa isang barangay. Yes.
Opo. Nakakatulong po ba talaga? Definitely, kasi malaki ho yung nagiging papel na ginagampanan ho nila eh. Tandaan po natin ang barangay, sila ho yung unang pinupuntahan pag Oo, nagkaroon diba? ng problema. At saka kilala nila yung buong community eh. Tama po yun. Kaya ho, malaki ang papel na ginagampanan ng mga lupon dahil sila ho yung nirerespeto ng komunidad. Nirerespeto sila, kaya kung merong mga problema, issues na pinagtatalunan, kung hindi kaya ni punong barangay, bibigyan pa ng pagkakataong makapag-ayos ulit sa pamamagitan ng mga lupong tagapamayapa. So ngayon, na alam natin nandiyan sila, nakakatulong talaga sila. Ano po ba ang mga tulong na ibinibigay ng DILG sa mga lupong tagapamayapa? Kasi syempre, nakakatulong sila sa community eh. Opo. And I'm sure they all need assistance. Ang DILG po, tumutulong po ito sa ating mga barangay, particularly sa mga lupong tagapamayapa, sa paraang nagbibigay po yung aming tanggapan ng mga technical assistance, trainings. Kasi nga parang iba-iba ang sitwasyon, Yes. iba-iba ang kailangang kaalaman, Opo. hindi po ba? Technical ho kasi yung ginagampanan nilang papel. At saka hindi biro to eh. Tama po yun. Kaya ho doon ho tumutulong, isang bahagi ng pagtulong ng aming tanggapan ng DILG, yung i-train po sila, i-familiarize sila doon sa mga proseso na dapat ho nilang pagdaanan. Oo. Pangalawa, meron ho ang DILG na tinatawag na Lupong Tagapamayapa Incentives Awards. Ito ho'y isang programa na kung saan tinitingnan natin yung husay at galing ng mga lupong tagapamayapa natin at binibigyan ho natin sila ng incentives taon-taon. Wow! Ito para klaro din lang sa mga nanonood sa atin. Kasi kahit ako tinanong ko ito eh. Siyempre, parang employed sila ng gobyerno. Parang, kumukuha ba sila ng sweldo? Or ano ba ito, allowance? Ano bang... Actually, ang ating mga lupong tagapamayapa, Miss Jelly, tumatanggap po sila ng honorarium. Subalit, dapat maintindihan natin na yung honorarium na tinatanggap ho nila, hindi ho ito ganun kalaki. Lalo na kung yung barangay ho nila, maliit lang. Kasi depende ho sa budget. Most of the time, public service talaga, wala silang So nare-receive. ganito, honorarium lang ang natatanggap nila. Pero kung ano-anong problema ang Tama po tinatahak nila. Para lang aware din ng lahat ng tao na hindi nyo talaga pasweldo sila. Tama Dahil po. sila po ay binibigyan lang ng konting extra para for their effort. Pero Tama po yun. hindi sila swelduhan. So, Tama. huwag nyo sila masyadong awayin. Paano naman po ba matutulungan ng mga miyembro ng lupon? Sa ganun, maghanap pa na nila ng mas epektibo ang kanilang ginagawa. Alam naman natin na hindi talaga sila kumikita dito para at least ma-assist man sila, they can do their job better. How can we help them or how does DILG help them? Lalo na sa kaso ng Barangay 117 na pinanood natin kanina. Unang-una ho talagang malaking hamon yung budget eh. Ito ho Yes. talaga yung kailangan ng ating barangay in general. Kasi ho dito kinukuha yung pondo para ho umandar yung lupong tagapamayapa ho natin. So yun ho yung primarily nakikita ho nating pangangailangan ng ating mga lupong tagapamayapa in Oo. general. So when you say the budget, ano to, kagamitan nun sa opisina? I mean, they have an office, di ba? Meron silang po. opisina. Pero syempre kailangan nila ng mga assistants, Kagamitan. kagamitan, siguro Opo. mga laptop, mga Tama ganyan, po computer, yun. para mas mapabilis yung mga Opo. trabaho, for the research, Tama. siguro mga printer. Opo, printer, computer. Kasi syempre maraming mga record documents book. na pinapipirmahan. Record book. Yung record book ba ngayon sinusulat pa rin o ano Yes, na? opo. Dalawa po yan. We require, ang DILG ho, itinatakda na sana meron silang manual sa record book at saka computerized. At computerized. Yes, opo. Para lahat streamline, mas Tama po madaling yun. hanapin kapag may problema. Tama po yun. So natanong ko na sa iyo, attorney, kung ano ba talaga ang mga kailangan ng ating mga lupong tagapamayapa. Maraming salamat, attorney, Thank you din for po. helping us. Yung insight na binigay niyo para sa aming storya today. Thank you. Thank you din po, Ms. Jel. Una po sa lahat, maraming salamat po sa mainit na pagtanggap niyo po sa amin. Salamat po, nakakatuwa dahil nakasama po ako sa cleanup drive niyo sa barangay. At hindi lang po dyan nagtatapos ang aming tulong dahil may sorpresa po kami para sa inyo. Ready na po ba kayo? Ready po! Naway makatulong po ito para sa inyong asosasyon. Ready na po ba kayo? Yay! O, halika, samahan niyo. Kukunin na natin. Congratulations! Ikaw
kailangan i-manage natin lahat ng mga tinatapon natin. Basura, pupuntahan yan o dadagsain yan ng lahat ng mga peste, daga, lahat ng insekto. At yan ang carrier ng lahat ng mga sakit. Si Dopat. Ganun yun. Oo, okay yun, okay yun. Malaki ang papel na ginagampanan ng mga lupon dahil sila ho yung nirerespeto ng komunidad. Jelly, matapos nating mapanood ang kwento at mahimay ang issue sa tulong ng ating mga experts, naging mas malinaw sa atin ang problema sa river waste ng mga taga-barangay San Dionisio sa Parañaque City at lupong taga-Pamayapa sa Tondo. Napakahalagang matutukan natin at matulungan sila. Yung una para sa kalinisan ng kapaligiran, kalusugan at kaligtasan ng ating mga kababayan. Yung pangalawa naman, para sa kaayusan, pagkakaunawaan at kapayapaan sa komunidad. Tayo naman ang tumulong sa isa sa mga nagpapanatili nito sa ating mga barangay. On our end naman dito sa Simanoy ang Ninong Ko, meron tayong konting sorpresa sa mga nakilala natin dyan sa Parañaque at sa Tondo, Jelly. Panuorin natin lahat ito. Linggo-linggo nagkakaroon ng coastal cleanup dito sa Barangay San Dionisio. At ngayong araw, tutulungan natin sila. Magandang araw po! Hello po! Ako po pala si Patricia Tumulak mula sa programang Si Manoy ang Ninong Ko. Napansin ko mag-clean up drive po kayo today. Pwede po ba ako sumama? Yes! Halika na! Let's go! Yay! Una po sa lahat, maraming salamat po sa mainit na pagtanggap niyo po sa amin. Salamat po, nakakatuwa dahil nakasama po ako sa cleanup drive niyo sa barangay. At hindi lang po dyan nagtatapos ang aming tulong dahil may sorpresa po kami para sa inyo. Ready na po ba kayo? Ready ba? Ready na? Mula po sa Si Manoy ang Ninong Ko, tanggapin niyo po ang aming munting handog para sa inyo. Ayan po, meron po tayo mga cleaning tools and equipments para po sa waste management efforts po ninyo. Naway makatulong po ito sa pag-raise ng awareness po sa kalinisan at kaayusan ng inyong komunidad po. At makatulong din po ito sa pagbigay ng disiplina sa tamang pagtatapon po ng mga basura para maiwasan po natin ang pagkakasakit, magkaroon po tayo ng kalinisan, kaayusan, healthy po tayo, at syempre iwas baha na rin po. Ayan, congratulations! Dami oh! Ayan, simulan po natin. Mang Nestor, ano po ang mensahe natin? Sa tulong po ni Manoy, sa akin po ay malaking bagay po yung pinaabot niya sa amin na gagamitin namin sa sa paglulusong ng estero. Malaking bagay po yan sa amin na hindi po kami ng mga sakit. At saka unang-una po, nambiruan po siya sa matulong yan. Kagaya namin na lumulusong ng maruruming tubig. Sana po na marami pa siyang idadagdag na suporta doon sa binibigay niya ngayon. Mas lalong higitan pa po namin yung serbisyo po namin dahil mayroong naidagdag si Manoy na gamit para sa lumulusong po sa maruruming tubig. Yay! Salamat po sa inyong serbisyo, Tay! Sir Paul, may mensahe po ba tayo? Unang-una, nagpapasalamat po kami kay Manoy Wilferd dahil sa ibinigay niya sa amin sa komunidad namin ng
gamit para sa panlinis sa creek namin at magiging maayos na at magiging malinis na sa darating pang araw. Maraming po salamat. Thank you po! Sir Dennis, ano naman po ang inyong mensahe? Una-una po, nagpapasalamat po ako kay Manoy Wilbert sa tulong na ibinigay niya para sa asosasyon ng Purok 5. Malaking bagay po ito sa lugar namin na para masaayos ang mga basura at mawala ang mga sakit na mga katulad na nangyayari sa amin. Yun lamang. Salamat din po sa inyong Thank you po. servisyo. Mabuhay po tayong lahat! Congratulations! Naway matutunan nating lahat ang kahalagahan ng pangangalaga sa ating kapaligiran. Sa harap ng hindi matapos-tapos na problemang ito, hindi rin tumitigil ang mga mamamayan sa kanilang pagtutulungan. Ang bawat hakbang, gaano man kaliit, basta sama-sama, ay maghahatid sa atin sa mas malinis, ligtas, at mas malusog na kinabukasan. Mula Parañaque, punta naman tayo ng Tondo. Hello! Ayan! Ang saya-saya namin. Kasama pa rin po natin ngayon, syempre, si Cap Joel at si Nanay Enyang. Hello! Kaway ka kay Manoy. Kaway tayo kay Manoy. Yan! Woo! Una sa lahat, gusto ko lang pong pasalamatan sa yung lahat po dahil sa pagbigay po ng kwento ninyo, sa mainit na pagtanggap niyo po sa amin, at saludo po ako sa inyong ahensya na magbigay po kayo ng lahat ng energy nyo, ng time nyo at pagmamahal nyo para sa inyong mga kababayan dito sa komunidad. Binibigay nyo po ang lahat para talagang mapanatiling payapa at maayos ang komunidad nyo. Kaya palakpak yun po. Napakahusay po. Siyempre, hindi lang po ako ang proud, pati na rin po lalo na si Manoy Wilbert. At nandito po kami para makinig sa inyong kwento at sa inyong problema. At siyempre, bigyan din namin kayo ng kahit konti po na naway makatulong po ito para sa inyong asosasyon. Ready na po ba kayo? Yay! O, halika, samahan nyo. Kukunin na natin. Congratulations! Sa si Manoy ang ninong ko, tanggapin niyo po ang PC at printer para sa opisina niyo. At syempre meron din po tayo mga supplies para sa mas mabilis at mas maayos na documentation ng mga problemang idinudulog sa inyo. Diba? Para masapagaan din po ang inyong mga buhay. Hindi lang po yan, meron din po tayong lamesa, upuan, filing cabinet, at mga uniforme para mas mapatatag pa po ang presensya ng inyong opisina. Para kitang-kita kayo, di ba? Sa barangay, malayo pa lang na nasilsilayan na kayo. Tutulong din po ang aming programa para mabigyan kayo ng mga training at seminar para sa dagdag kaalaman na maaaring makatulong sa pagtugon po ninyo sa inyong mga problema. Yay! Ano po ang mensahe natin? Nagpapasalamat po ang buong pamanuan ng Barangay 117 sa pangunguna ng inyong lingkod, punong barangay Joel Bingon, kasama ang aking mga lupon, ang aking mga kagawad, ang aking mga tanod, ang lahat na nanunungkulan sa aming barangay. Maraming salamat po kay Manoy, ang ninong ko. Yay! Kay Nanay Enyang naman po. Muli po, sa mga dumalo sa aming tanggapan, 117, tulad po ng sinabi ng aming butihing barangay, chairman, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo sa lahat ng itinulong niyo sa amin sa araw na ito. At lalong-lalo po kay Manoy, ang ninong ko. Maraming salamat po sa lahat.
saya talaga ng segment na tumanoy, no? There really is joy in giving. Don't you agree? Agree ako dyan, Jelly. Diba? But anyway, wag po kayong bibitiw dahil magbabalik pa ang si Manoy ang ninong ko. Kaya ipanalo, winner tayo lahat. Ikaw ako, kaya ipanalo, winner tayo lahat. Mission accomplished na naman tayo, Manoy. At syempre, winner talaga ang mga taga San Dionisio, Parañaque City at ang mga taga Tondo, Manila. Good job sa inyo, Jelly at ni Pat, at sa mga tumulong sa ating mga experts. Alam mo, Jelly, sa ligtas, malinis, malusog, at payapang mga komunidad, panalo talaga ang taong bayan. Ikaw, ako, tayong lahat, basta tulong-tulong, ang imposible, nagiging posible. Tuloy-tuloy lang tayo sa pagsisikap na maibigay ang dapat para sa Pilipino dahil we deserve better and we must demand better. Sama-sama, malayo pa ang ating mararating hanggang sa maging winner tayo lahat. Maraming salamat mga kapuso. Next week ulit, meron tayong mga kwento ng modern day bayanihan. Kaya abangan niyo yan. Dito lang ang siyempre sa Si Manoy ang ninong ko. Bye everyone! Bye! Ipanalo